ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Maganda umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 10, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, service contracting at 10 pesos per liter na fuel subsidy sa mga PUV ay patutupad ng pamahalaan. Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng bumaba sa susunod na linggo dahil sa ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Napukor tiniyak na hindi magkakaroon ng brownout sa kabila ng nararanasang krisis. Mga private school pinayagan ng DepEd na magsagawa ng flexible na learning delivery sa gitna ng krisis sa enerhiya. NBI Director Melvin Matibag at abogadong si Attorney Michael Powa inisyuhan na ng sabina ng House Committee on Justice kaugnay sa impeachment hearing laban kay BP Sara Duterte. Pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa manumalyang flood control projects na ipinagpaliban muna habang hinihintay ang affidavit mula kay dating Governor Chavit Singson. Metro News, 20 pulis sugatan makaraang mauwi sa gulo ang isinagawang clearing operation sa NIA Road sa Quezon City. Sa atin naman balitang S&T, paggamit ng social media ng mga batang wala pang 15 taong gulang, ipinagbabawal na sa Greece. Lifestyle News, mga local delicacies ng bansa tampok sa National Food Fair ng DTI. Sa ating music trivia, ngayong petsa, pumanaw ang American singer na nagpasikat ng kantang The Locomotion. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, isang teenager sa Germany nagnakaw ng bus at binaneho ito para magpasikat sa girlfriend. Ang ating po oras, 6:39 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng service contracting program para sa mga pampublikong transportasyon simula sa April 15. Sa ilalim ng programa, babayaran ng mga operator at driver ng 40 pesos hanggang 100 pesos kada kilometro bukod pa sa kita nila sa pamasahe. May 20% na diskwento rin sa pamasahe para sa mga commuter. Ipatutupad ito sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan ang mga commuter kahit hindi rush hour habang lalagyan ng GPS monitoring ang mga sasali para matiyak ang maayos na serbisyo. Kabilang sa magiging benepisyaryo nito ay ang 50,000 na PUV, 1,000 operators at 15 milyong pasahero. Simula April 15, ipapatupad ng DOTR ang Service Contracting Program. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Para naman sa mga commuter, may kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route upang maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe. Ipapatupad ito sa buong bansa. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUV, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero.
Bukod dito, magbibigay din ng pamahalaan ng 10 pesos kada litro na fuel subsidy para sa mga PUV na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Isimula ng implementasyon sa NCR bago palawakin sa iba pang bahagi ng bansa. Ipatutupad ito sa mga aprobadong gasolinahan lamang upang maiwasan ang pang-aabuso. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Ginagawa natin ito lahat para manatiling maayos ang takbo ng inyong araw-araw na buhay. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, gobyerno naglaan ng 238 billion pesos na pantugon sa epekto ng fuel crisis. Natali po ihatid ni Grace Mariano. Naglaan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng 238 billion pesos para matugunan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis. Ito ang inihayag ni Acting Budget Secretary Rolando Toledo sa pagdinig ng Legislative Energy Action Development Council o ang House DECA Tri-Committee. Ayon kay Toledo, mula sa naturang halaga ay nai-release na ang 2.5 billion pesos para sa sektor ng transportasyon kasama ang 1 bilyong piso para sa service contracting. Binanggit ni Toledo na umaabot naman sa 10 bilyong piso ang nailabas na para sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Nakapamahagi na rin anya ng ayuda sa pamamagitan ng Aid to Individuals in Crisis Situations o AICS. Dagdag pa ni Toledo, kasama din sa ginastusan ng pamahalaan ng repatriation sa mga apektadong overseas Filipino workers. Tiniyak naman ni Toledo na handa ang pamahalaan na palawigin kung kailangan ang iba pang mga programa tulad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o ang tupad program sa ilalim ng Department of Labor and Employment at mga health interventions sa ilalim naman ng Department of Health. Ito si Grace Mariano para sa DW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, posible namang bumaba ang presyo ng langis sa susunod na linggo kasunod ng 2 linggong napagkasundo ang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa mga taga-industriya ng langis, bumaba ang Mean of Platts Singapore o MOPS prices at premiums dahil sa ceasefire agreement at batay sa unang 3 araw ng trading. Inaasahang magkakaroon ng rollback sa mga produktong petrolyo. Sa pagtaya, maaaring mabawasan ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 40 cents ang presyo ng kada litro ng diesel, habang ang gasolina naman ay posibleng matapyasan ng humigit kumulang piso kada litro. Maaari pang magbago ang mga presyong ito depende sa trading hanggang ngayong Biyernes, April 10. Samantala, Senador, pinaglalatag ang DA ng malinaw na plano para maagapan ang pagkasayang ng mga ani ng mga magsasaka. Narito po ang detalye sa report ni Conde Bata. Conde. Pinaglalatag ni Senator Loren Legarda ng Action Plan ng Department of Agriculture o DA para maagapan pa ang problema sa pagkabulok ng ani ng mga magsasaka at ang paghinto sa pagpalaot ng mga mangingisda. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, tinukoy ni Legarda na ramdam na ang krisis sa mga komunidad, lalo na sa mga mangingisda at mga magsasaka dahil malaking bahagi ng kanilang gastos ay napupunta sa krudo at sa mas mataas na presyo ng pataba. Babala ng Senadora, malaking banta ito sa lokal na supply ng pagkain kung hindi maaksyonan. Bagamat may mga programa ang ahensya, binigyang diin ng Senadora na 6 na linggo na tayong nasa krisis, pero hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang pamahalaan sa paglalatag ng plano. It sounds good. Gaya ng sinabi ko ng isang hearing,
tayo sa gobyerno, puro mga PowerPoint, kwento, pangalan ng programa, binabudgetan. Pero kung maririnig po natin ang mga totoong buhay, para bang out of touch, para bang may disconnect. So hindi ko alam kung hindi naman siguro tayo nagbobolohan dahil programa to ng gobyerno. With all due respect, maganda po ang programa, maganda pakinggan. Kung totoong nangyayari, hindi naman siguro po magsisinungaling lahat ng mga resource persons dito. Nararamdaman po natin yung kakulangan ng tulong ng gobyerno at yung gutom ng tao kung talagang nagaganap po yung sinasabi po ninyo. Partikular namang nanawagan si Legarda ng agarang hakbang tulad ng tulong sa transportasyon at gasolina, pagpapatupad ng cold chain, crop mapping at emergency procurement, gayon din ang paggamit ng pondo sa ilalim ng national budget tulad ng continuing appropriations na maaaring i-realign para sa agarang intervention ng pamahalaan. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Bata. 774 Balitang Ngayon. Tiniyak ng National Power Corporation o NAPOCOR na hindi magkakaroon ng brownout sa mga lugar na kanilang sineserbisyohan sa kabila ng nararanasang krisis sa enerhiya. Inihayag ito ni NAPOCOR President and Chief Executive Officer Jericho Nograles sa hearing ng House Decatry Committee o Legislative Energy Action Development Council ng Kamara. Ayon kay Nograles, dahil sa Ukraine war situation, ay nakapaghanda sila para sa 50% increase sa presyo ng langis, kaya kahit papaano ay hindi sila nabigla nang sumiklab ang giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Binanggit ni Nograles na bumibili sila ngayon ng fuel sa halagang 127 pesos per liter, kaya hindi maiwasan na magkaroon sila ng kakulangan sa budget na posible nilang maramdaman sa buwan ng Mayo. Binanggit ni Nograles na walang makapagsasabi kung hanggang kailan magtatagal ang krisis sa gitnang silangan, kaya ang kanilang ginagawa ay maayos na management para hindi magkaaberya ang kanilang serbisyo. The savings, we have resorted to extreme austerity measures. That is the least we can do to keep the lights on. Because when the war broke out, I sought guidance from my board and my board told me, bawal ang brownout. At this point in time, wala po tayong bolang bilog, di natin alam anong mangyayari na sa gera, but the only thing we can do is manage. But I will assure the members of Congress that there will be no brownouts due to fuel supply in NAPOCOR served areas. Yan po ang pahayag ni NAPOCOR President and CEO Jericho Nograles. Samantala, presensya ng mga pulis mararamdaman na rin sa mga pamilihan at grocery upang bantayan ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Narito naman po ang report ni Angel Garcia. Nangako ang Philippine National Police ay pagpapatuloy nito ang masusing pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin habang tiniyak ng mga manufacturers na walang pagtaas ng presyo hanggang sa Abril at 30. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., paigting ng pulisya ang kanilang presensya sa mga lokal na pamilihan at grocery upang masubaybayan ang presyo ng mga pangunahing produkto. Ani ang mas pinaigting na pagbabantay ay suporta sa hakbang ng gobyerno na protektahan ang mga mamimili at pigilan ng profiteering. Nagbabala rin si Nartates sa sinumang susubok na manipulahin ang presyo ay tiyak na pananagutin alinsunod sa batas. Matatandaan na una nang inanunsyo ng Department of Trade and Industry na mananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin bilang tulong sa mga mamimiling apektado ng krisis sa gitnang silangan. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Oras, 10 minuto bago sumapit ang ikapito na umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinayagan naman ng Department of Education o DepEd ang mga private school na magpatupad ng flexible na learning delivery upang maibsan ang pagtaas po ng gastos sa kuryente dulot ng National Energy Emergency.
sa isang memorandum na inilabas ng DepEd na kasaad na maaring ipagpatuloy ng mga private school ang 5 araw na face-to-face classes o magpatupad ng blended learning upang makatulong sa pamamahala ng operational expenses habang natitiyak na tuloy ang pagkatuto ng mga estudyante. Inihag din ng DepEd na hindi na kailangan pa ng approval kung lilipat sa blended learning ang isang private school basta't susundin ang itinakdang modelo at ipaalam ito sa kanilang Schools Division Office nang hindi bababa sa 5 araw bago ipatupad. Kailangan ding ilahad sa ulat ang binagong class program at mga hakbang upang matiyak na natutugunan pa rin ang learning standards. Sa ilalim ng guidance para sa blended learning, pinapayuhan ang mga paaralan na limitahan ang mga remote class sa 1 araw lamang kada linggo para sa kinder hanggang grade 6. Habang ang mga mag-aaral naman mula grade 7 hanggang grade 10 ay maaring sumailalim sa hanggang 2 araw na remote learning bawat linggo at hanggang 3 araw naman para sa mga mag-aaral ng senior high school. 774 Balita Ngayon. Nag-issue na ng sabina ang House Committee on Justice para kay National Bureau of Investigation o NBR Director Melvin Matibag kaugnay ng impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte. Inatasan ng komite si Matibag na dumalo sa pagdinig sa April 14 at isumite ang mga record ng investigasyon ng NBI tungkol sa umano'y banta ni BP Sara sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa mga dokumento na kailangang dalhin ni Matibag ay ang kopya ng lahat ng dokumento at larawan na nakalap ng NBI sa kanilang investigasyon upang maipaalam sa komite ang resulta at ebidensya. Bukod kay Matibag, nagpadala na rin ng sabina ang House Justice Committee sa dating Chief of Staff ng DepEd at abogado ni BP Sara na si Attorney Michael Powa kung saan nakasaad na pinapadalo ito ng komite sa pagdinig sa April 14. Nakasaad din sa sabina na kailangang dalhin ni Powa ang mga dokumento na may kinalaman sa confidential fund na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit o COA sa panahong si BP Sara pa ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, nagdesisyon ang Senate Blue Ribbon Committee na ipagpaliban muna ang pagpapatuloy ng pagdinig nito sa Abril 14 tungkol sa maanumalyang flood control projects. Ito ay dahil hinihintay pa ng komite ang isusubiting sinumpaang salaysay ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na nagpapahayag ng kahandaang humarap at tumistigo sa investigasyon ng katiwalian sa ilang mga government projects. Maliban dito ay hinihintay din ang paglagda ng ilang mga senador sa partial committee report ng pagdinig. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, maaari niyang ikonsidera ang muling pagpapatawag ng pagdinig kung makapagsumite si Singson ng kahit kopya ng kanyang draft affidavit at kung may 5 pang miyembro ng komite ang lalagda sa partial committee report para maipresenta na ito sa plenaryo. Naunang binigyan ng Blue Ribbon si Singson ng palugit hanggang April 7 para makapagsumite ng kanyang affidavit pero walang natanggap na tugon dito ang komite. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga residente sa ikinasang clearing operation sa mga nasunog na bahay sa Nia Road sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, nasa 20 pulis ang nasugatan matapos umano silang batuhin ng mga bote at iba pang gamit ng mga residente na sinusubukang pigilan ang clearing operations. 7 residente na dawi sa pambabato ang inaresto ng mga otoridad. Ayon naman kay Housing Committee Development and Resettlement Department Head Attorney Jojo Cornejero, layo ng operasyon na bigyang daan ang pagtatayo ng 7 vertical housing building sa lugar na magsisilbing tirahan ng mga nasunugang pamilya. Nilinaw naman ni Cornejero na tanging mga totally damaged na mga bahay lamang ang ginigiba at nililinis sa ngayon. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates.
Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 40 centavos. Nasa 69 pesos and 84 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 9 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 3 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi April 9, 10, 27, 28, 2, 14, at 6, kung saan nasa 25 million pesos ang papremyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 41, 38, 3, 5, 11, at 6, kung saan naabot sa 10 million pesos ang jackpot prize. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T, paggamit ng social media ng mga batang wala pang 15 or 15 years old, ipagbabawal na sa Greece. Detalye hatid sa atin ni Rose May Miranda. Rose May. Sa pagpasok ng Enero ng taong 2027, ipagbabawal na ng pamahalaan ng Greece ang pag-access sa social media ng mga batang wala pang 15 taong gulang dahil umano sa pagtaas ng bilang na nagkakaroon ng anxiety, problema sa pagtulog at pagkahumaling sa disenyo ng mga online platform. Sa video message para sa mga kabataan, sinabi ni Greece Prime Minister Kyriakos Mitsotakis na ang mga batang gumugugol na mahabang oras sa pag-scroll sa SOCMED ay hindi na ipapahinga ang kanilang mga isip at nahaharap sa tumataas na pressure mula sa patuloy na pagkukumpara at pagbabasa ng mga comment online. Ito ay kasunod ng pakikipag-usap ni Mitsotakis sa ilang magulang na nag-ulat na hindi na nakakatulog ng maayos ang kanilang mga anak, madaling mabalisa at gumugugol na mahabang oras sa paggamit ng kanilang mga phone. Sa inilabas na opinion poll ng ALCO noong Pebrero ngayong taon, makikita na aabot sa 80% ng mga survey ang sang-ayon na ipagbawal na ang pagkakaroon ng access ng mga batang wala pang 15 taong gulang sa social media. Una nang ipinagbawal ng gobyerno ng Greece ang paggamit ng mobile phone sa mga paaralan at nag-set up ng mga parental control platform upang limitahan ang screen time ng mga kabataan. Manatiling may kaalaman sa gama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, mga local delicacies ng bansa, tampok sa National Food Fair ng DTI. Itali po yung hatid ni Mika Fajardo. Nagpapatuloy ngayong araw ang 2026 Philippine National Food Fair ng Department of Trade and Industry o DTI sa SM Megamall Mega Trade Hall na nagtatampok sa mayamang culinary heritage ng Pilipinas. Nagsama-sama sa kaganapan na magtatapos sa April 12 ang mahigit 300 micro, small and medium enterprises o MSMEs kung saan makikita mga natatanging regional delicacies na sumasalamin sa pagkakaiba-iba at mayamang tradisyon ng lutuing Pilipino. Bukod sa pagkain at mga delicacies ng mga lalawigan ng bansa, itinatampok din ng DTI National Food Fair ang local craftsmanship tulad ng mga bamboo crafts mula sa Bohol at mga abaca bags mula sa Bicol Region. Bukas sa publiko ang event at libre ang admission kung saan maaaring ma-access ng mga bisita ang mga product sampling, live demonstration at interactive activities habang ang mga mamimili ay binibigyan ng access sa isang napiling pool ng mga market-ready enterprises. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa pumanaw ang American singer na nagpasikat ng kantang The Locomotion. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny.
Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, April 10 taong 2003, pumanaw sa edad na 59 ang American singer na si Eva Narcissus Boyd o mas kilala bilang si Little Eva. Ipinanganak noong June 19, 1943 sa Belhaven, North Carolina, USA si Little Eva na nakilala sa kanyang awitin na Locomotion. Sa murang edad ay nagtrabaho si Little Eva bilang babysitter para sa anak na mag-asawang singer-songwriters na sina Carole King at Jerry Goffin. Humanga mag-asawa sa galing ng pagsayaw ni Little Eva dahilan ng pagsusulat nila ng kantang The Locomotion na plano sanang i-record ni Dee Sharp. Ngunit alam umano ni Carole King na may talento rin sa pag-awit si Little Eva, kaya sa kanya rin ito ipinakanta. Agad na nag-number 1 sa US singles chart ang The Locomotion nang i-release noong 1962, habang nag-number 2 naman ito sa UK singles chart. Mula nang maging mga awit, tuloy-tuloy lamang ang karera sa musika ni Little Eva hanggang sa madiagnose siya ng sakit na cervical cancer noong October 2001 at pumanaw sa petsa na ito noong 2003. At yan hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. At sa atin naman pong balitang kakaiba, isang teenager sa Germany nagnakaw ng bus at minaneho ito para magpasikat sa girlfriend. Detalye po ng balitang kakaiba ay ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Good morning, Darlene. Good morning, Albert. At sa lahat mga ka-music. Pero doon sa mga hindi na pumasok ngayong Bernes. Oo nga. Biglang nagsiklib. Oo, correct. Alam na din. Pero pagka mayroon naman talagang masamang karamdaman, okay lang yun. Paniguro naman, panigurado minsan sa buhay ninyo ay dumaan kayo sa stage na wala namang nagpapa-impress kayo. Oh, talaga namang. Sa mga, stage Bernes na nga. Ulit, take two. Panigurado, minsan sa buhay ninyo ay dumaan kayo sa stage na talaga namang nagpapa-impress kayo sa mga kasintahan ninyo. Ikaw ba, Doc Justin? Dumaan ka ba dun sa stage na yun na talagang best foot forward pag sa mga girlfriend mo? Nung nabasted ako, hindi na ako umulit. Walang ano pala yun. Walang effect. Oo. Pero kakaiba ang paraan na naisip ng isang 15 anyos na binatilyo sa Wiesbaden, Germany para magpasikat sa kanyang girlfriend. Paano ba naman? Itinakas lang naman ito ang isang pampasayrong bus para lang maihatid at masundo ang kanyang girlfriend na nag-aaral sa kabilang lungsod. Ayon sa ulat, pumuslit ang binatilyo sa isang bus depot at nakuha ang master key kaya matagumpay nitong naitakas ang bus. Bagamat nakita sa CCTV ang pag-alis ng bus, inakala ng mga kawani ng kumpanya na isa lamang itong lehitimong driver na papasada. Hapon nang mapagtanto nilang ninakaw na pala ang bus nila. Gamit ang GPS tracker, mabilis na natunto ng mga otoridad ang bus sa Karlsruhe, isang lungsod na may layong 130 kilometers mula sa Wiesbaden. Nang parahin ng mga pulis ang bus, nagulat sila nang makitang isang binatilyo ang nasa manibela. Kasama ang kanyang 14 years old na girlfriend. 14 pa lang yan, darling, ha? Ganun ang mga gimmick na naiisip. Palaisip pa naman sa mga pulis kung paanong natutong magmaneho ang binatilyo at kung paanong walang kahirap-hirap nitong namaneho ang isang malaking sasakyan gaya ng bus. Naharap ngayon ng binatilyo sa mga kasong pagnanakaw at unlicensed driving. Ayun. Wala atang nabanggit ito ilang taon itong lalaki, 15. 15 ba? Doc Justin, Friday na talaga. 15 ba nabanggit ito? Oo, nabanggit. Ayun nga, isang 15 ano. Ayun.
So, Diyos ko, mga apo, Mhm. saan ba kayo napanood nyo ba yan sa pelikula? Di ba parang ang lakas ng loob niya ng na loob ninyo, magmaneho ng bus, no? Pero nako, wag na wag natin Oo, wag gagayahin yun, ha? gagayahin. Delikado ang ginawa mo, Utoy. Mhm. Paano kung nakadisgrasya ka, edi mas marami pang na-depress, hindi Correct. na-impress. No? Oo, totoo yan. At saka baka mamaya, no, bus pa naman yung minamaneho mo, baka may Correct. mga buhay pang madamay. Buti na lang at wala. Ang magandang pagpapa-impress sa edad ninyo, mag-aral ka na mabuti. Tama. At maging mataas sa mga grado mo. Hindi lang yung syuta or mga girlfriend mo ang ma-impress, pati yung magulang. Correct ka dyan, Doc Justin. Aral din pag may time. Mag-unahin ng girlfriend. Pag yung mga impress yan, lastikuhin kita. Ng aking pagmamahal. Oo naman. Alright, yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin, just out na ko. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Medyo brutal to si Doc Justin. Kaya nga, parang ang hirap naman maging lolo ni Doc Justin. Pero kasi bihira na lang ngayon, darling, yung ano, na ma-stricto nga kasi yun, sinasabayan. Correct. Yung iba parang yung trip eh. Oo, totoo yan. Ito muna, Albert, bago tayo magtapos sa ating balitaan ngayong araw po ng Friday, ito muna ang ating topic sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Pasaway lang ba talaga ang mga Pilipino? Kasunod po ng halos 50,000 na nahuli sa 72 hours na Metro Manila crackdown ng DILG para maipatupad ang Safer Cities Initiative. Isang-ayon ba kayo mga kanyusik sa nawika po ni PNP Chief Jose Melencio Nortates na safety starts with discipline. When communities follow simple rules, we can focus on bigger threats together. Nagigigil ako sa ano na to eh. Sa topic na to eh. Ito yung mga kanyusik, no? Yung Safer Cities Initiative, ito yung tinalakay natin noong nakaraan na mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa, kabilang po yung pagbabawal ng pag-iinuman sa kalye, yung paglalakad sa kalye ng walang damit pang itaas, yung topless, pagbibidyoke ng lagpas 10 p.m. at syempre yung mahigpit po na pagpapatupad ng curfew para po sa mga minor de edad. Maganda yan, para sa kayusan. Oo. Pero sana all nakakahuli, lalo na ng mga korap at mabibigat na kaso. Tama. Ito, ang bilis yun, dami oh. 50,000, kalain mo yun, Albert. 50,000, pero dyan sa flood control, ilan na nahuli? Oo, totoo yan. Mamaya na tayo mag-uusap yan. Mamaya mo banatan yan. Reserve mo yung opinion mo dyan. At ito muna, yan po ang mga mainit na balita mga kanyusik ngayong pong araw ng Biyernes, April 10, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita